Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Tila umaklas na nga si VP Sara Duterte sa grupo nga ni Kuting ng Norte na ito dahil hindi niya na nga masikmura ang mga kabalbalan at karumal-dumal na ginagawa nila sa loob mismo ng Malacanang. Ngayon nga ilalabas na ang mga pruweba at kakalabanin nga ni VP Sara Duterte at talagang binaltahan niya nga ito sa pagmumuka at talagang pahiya nga itong si Lisa Smugs at Kuting ng Norte sa ginawa ni Vice President Sara Duterte na kung titignan natin si VP Sara Duterte talaga hindi niya na kaya at hindi na masikmura ang mga kabalbalan na nangyayari sa loob mismo ng Malacanang dahil ayaw niya nang magbulag-bulagan dahil kawawa na nga di umano ang taong bayan dahil nga sa ginagawa ni Lisa Smugs at Kuting ng Norte. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang sinusuportahan ng taong bayan dahil kung titingnan natin, hindi na nga talaga nila masikmura lalong-lalo na ang 31 million na umaasa sa pagbabago at pagbangon muli ng bansa natin at ang akala nila ay susundin at talagang susundan ni Kuting ng Norte ang yapak ni former President Rodrigo Duterte. Ngunit tila kabaliktaran ang nangyari dahil mas masahol pa nga sa mga Aquino ang pamuno ni Kuting ng Norte na ito dahil nagiging alila at alipin na lamang ng pera at nagiging bangag ito sa pulburon. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Kaya naman talagang hindi nga ito tinantana ni VP Sara Duterte at handa nang mikipagdigmaan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Move ay sinuspend at nakipagsabwatan dyan ang mga kongresistang kasabwat nila. Kung hindi pa kayo magising, na hirap bumili ng bigas, asukal, itlog, lahat, baka nga ang binibili nyo lang na itlog is reject yung may basag. Ba't ko alam yan? Sabi ng classmate ko, mas sabi mas mura daw yung basag na itlog. Sabi ko, ha? Sabi ko nga ganon, basag na itlog, mamaya bulok na yan. Sabi yan yung binibili ng mga kawawang pobre. Dahil yung buong itlog ay mahal. Sinadya sa akin. Okay? Sabi ko, di bulok-bulok na yan. Wala daw choice. Okay? Ito, pinakita sa akin ng itlog. Ayan o, may presyo pa. Ganito yung cracked eggs, binibenta sa palengke ng mura kasi basag-basag na. O, ayan daw ang mga binibili na cracked eggs. O, ayan. So, imagine ninyo, mga kababayan, ito yung nararanasan ninyo ngayon. Kaya sabi ko, this is not about your political views. Ito yung nararanasan ninyo na pagtaas ng mga bilihin ng tubig, kuryente, gasolina, ano pa ba? Kailan pa kayo kikilos? Well, siguro inaantay nyo pa yung video, no? Pulburon video. Taghirap na talaga ang Pilipinas. Oh. Walang achievements, dense. Walang achievements. Yeah, tama. Achievements. So, mga palangga, sana itong pag-resign ni Inday ay tuloy-tuloy na to. Wala nang karapatan si Marcos Jr. na manatili sa kanyang pwesto. Unang-una, pinababayaan niya ang kanyang asawang maging sila pala, hindi lang asawa niya, na sila ay mangidnap ng mga bata sa Turkey. Hindi pa ba sapat yung video at mga iyakan ng mga batang pinlay ko sa inyo? Kulang pa o gusto niyo pa, kailangan gurgurin kayo lahat bago kayo magsalita. Recently, may nasaktan na may nasaktan sa South China Sea na kesyo, binuli ng China. O bakit hindi kayo pumunta? Di ba sabi ni Kuting, kapag may nasaktan lang na isa dyan, yun na, tuloy-tuloy na. Bakit hindi sila pumunta doon? At makipagbartikan o yun na makipagsinghutan ng nuk-nuk. Nilalagay po kayo sa kadiliman. Ibabala po kayo sa giyera. Dadanak po ang inyong mga dugo, ang inyong mga anak. Kawawa yan, ang mga babies, lahat kayo, mga elderly, kayo po ang unang biktima nitong giyera na gustong ilatag kayo ni Lisa
at ni Marcos Jr. Wala po silang pakialam. Pag nagsiklab na ang kaguluhan, sila po ay protektado at ang pamilya nila lilipad na lang sa ibang bansa o kung saan man dahil sila ay may pera. Sabi ko nga, kayo nga walang passport. Wala nga kayo pambiling bigas, pang passport pa. Huwag niyong hayaan na itong bangag na gobyernong ito ay magsona pa sa July 22. Nasa mga kamay ninyo. And I hope yung Camp ni Inday ay kayo na ang mag-showing niyang dapat niyong i-showing. You know that? Bago pa ako nakaalam. Alam niyo yan. Di ba? Anong gagawin niyo? Mga palangga. Ngayon, ang mga trolls daw tuwang-tuwa. Okay? Tuwang-tuwa, di ba? Pero kasi hindi sila gumagamit ng utak. Kaya matuwa sila. Abangan lang nila. Abangan lang hagupit ng 32 million na bumoto kay Sara. Dahil walang 32 million na bumoto kay Marcos Jr. Yan ang maliwanag nasa affidavit ni Attorney Glenn Chong at araw-araw ay oras-oras halos nandyan sa YouTube. Nagdadaldal kami dyan, mga palangga. Lahat ng trolls, ano daw? Itali sa luneta, sabi ni Nani N. Oo. Ayaw mo yung mga trolls na yan. Makakapal ang mukha yan ba yan? Kasi sisingilin sila ng kanilang, sisingilin niya mga yan. Okay. Let's go mga kababayan. Sabi ni VMVP. So ngayon, sa nakikita natin dito, di ba ganun din naman yung ano nyo? Ganun din naman yung inyong timeline. So nakikita natin dito si Bangag, ano na yan, malulubog na yan sa Kumunoy. Matatapos na yan. Kasi nasa inyo, nasa mga kamay ninyo, unless na lang kung papayagan nyo pa siya na patuloy na magnakaw sa inyo. Yun na lang po yung sa loto. Ginagago na kayo. Harap-harapan, niloloko kayo ng mga senador na si Tulfo. Di ba? Si Coco Pimentel. Nakikita nila, niloloko sila ni Robles. Ang panalong 400 plus. Di ba? 400 katao. 432 nung 2022. Wala man lang pumukpok dito sa investigation. Sinabi ni Lisa, sama-sama tayo maging milyonaryo. Wala man lang pumupok, wala kasi magkakasabwat sila. Kasi tapos ngayon kayo, ayaw niyong kumilos, o di kaya nga sabi ko, it's your choice. Mag-excursion po kayo sa South China Sea. Doon, yan, magdadanak yung mga red juice, you know what I mean? O kung hindi, baka hindi na magdanak. Kasi sisingutin nyo na lang yan eh. Diba? Magsisinghutan na lang kayo doon para sa inyong huling pag-e-enjoy sa excursion. Kung titignan ninyo, kung iniisip ninyo ang kapakanan ng kinabukasan ng mga anak ninyo, hindi nyo nahayaang patagalin si Marcos Jr. Mag-comment kayo, ano ang ginawa niyang infrastructure? Maliban sa pagbibigay ng ayuda at maliban sa mga kapulisan, mga kasundaluhan na ini-issuehan niya ng memorandum para pilitin na umattend sa kanilang kick-off party noong January 28. Na kapag hindi umattend, paparusahan o kung ano man, tatanggalin sa trabaho. Remember kayo mga kapulisan at mga kasundaluhan, binigyan kayo ng memo ni Bangag at ni Lisa na dapat magpalit kayo ng inyong profile picture ng Baybagong Pilipinas. Yan ay pinipilit ang inyong karapatan na mag-change ng inyong profile picture sa inyong mga private Facebook. Tulog pa rin kayo. Di ba? Di kayo naman ang lalaban dun sa South China Sea. Kayo naman ang unang machuchugi. Di good luck. Choice nyo yan eh. Di ba? Choice nyo yan. So, you do it. Walang nagawa si Bangag, sabi ni Sara Kaluwing. Anong nagawa niya na nakikita ninyo na maipagmamalaki ninyo? Doon na sa 20 pesos per kilo na bigas, wala. O, ano? Tapos, wala silang pakialam, mga kababayan. Nagpa-party, nagpa-fireworks. Wala silang pakialam, nagipitin yung mga bata doon sa Davao. Yung mga church members. Wala silang pakialam na magdala ng 2 batalyon doon para sindakin ang mga bata. Isang tao lang ang hinahanap nila. Wala pa silang warrant of arrest. Nilabag nila ang batas. Whether you like Pastor Kibuloy o hindi, dapat kayo ay gamitin nyo ang utak ninyo.
Ibig sabihin ba dahil hindi natin gusto yung tao, okay lang na yung mga miyembro ng church na igugurgurin na lang o sisindakin na lang? Yun ba ang ganyan? Ba ang thinking ng Pilipino na makabayan, makatao? Na kapag hindi nyo kaalyado sa pag hindi kayo pareho ng paniniwala, pwede na silang gurgurin, gano'n na lang? Well, wala kayong pinagkaiba sa mga bangag. Recently, ano yung post ni Sas? May vlogger daw na nakabili ng bahay at binabayaran ni Tambaluslos ng 700,000 kada buwan. Iisang vlogger lang yun. Wala pa yung pinaaral sa London. Wala pa yung mga dugyot na inaabutan buwan-buwan. Mga takapagtanggol, di ba? Wala na silang mapili na matino. Kaya nagtsatsaga sila sa mga pusali at they're giving money away. That's your money. Para sila ay pagtakpan ang kanilang kababuyan. Yun na lang. Ang kakapopost lang natin, repost natin, yung 5 million na binabayaran ni Lisa na digital firm para magpakalat ng mga kasinungalingan about her, yung mga bots and AI. Pera nyo yan. Yung 495 million na budget ng PCO, imbis na gawin ang tama, ang ginagawa, ginagastos sa mga bots, sa mga kasinungalingan. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mga kababayan, abala si Marcos Jr. at si Lisa para pagtakpan ang kanilang mga kabangagan, ang kanilang pagnanakaw, ang pagiging smuggling, kasi kung gumagawa ka ng tama, hindi mo kailangan magbayad ng trolls para pabanguhin ka. Look at Duterte. Diba? Simula pag-upo niya hanggang sa pag-alis niya, ang trolls buhay na buhay pa ng mga dilawan. Yung mga, yung talaga namang kritiko, which is may critics talaga, no? Normal lang yun. Buhay pa sila, walang nakulong sa kanila, walang napatay sa kanila, katulad ni Persilapid. Si Persilapid, una pa lang yun, unang nangangabels yun tungkol sa katinuwalian ng Marcos. Gorgor. Kung nandyan nga lang ako, matagal na nila akong ginorgor. Diba? Kasi yaan ang thinking nila. Gorgorin ang lahat ng mga kritiko. Bulag pa rin kayo. Ano ang ginawa ni Kuting, ni Lisa Tanas? Puro kaplastikan. Ano ba ang binibigay sa inyo? May trabaho ba kayo? Nag-improve ba buhay ninyo? Yun yung tanong ko eh. Nag-improve ba? Sino dito ang yumaman? Well, yung mga yumayaman lang, yung mga nakapaligid sa kanila, yung mga nagkikis-as sa kanila, yung may mga kontrata sa gobyerno, yung mga designer na nagkikis-as sa kanila na kumakamkam ng pera ng bayan. Yan, mga palangga, ang nakikita ninyo. Habang kayo ay hirap na makabili ng 20 pesos kilo na bigas, which is walang per kilo na 20 pesos. And this time, si Inday Sara, I hope talagang maging maisog siya na ipaglaban niya ang para sa mga Pilipino at ang pangako niya sa inyo, sa atin, na continuity. Pwede niya nilang ilabas ang mga dapat ilabas. Anong sabi ni Marcos Jr.? Last zona niya. Bilang na ang oras o ang araw ng mga smuggler. Anong petsa na? May napakulong ba si Marcos Jr. na smuggler? Wala. Bakit wala? Dahil sila mismo ang smuggler. Sila mismo ang kidnapper. Sila mismo ang kawatan. Sila mismo ang nananalo sa loto. Then ayaw niyo parang kumubo. Again, it's your choice, mga kababayan. Sabi ni Dude, okay? Sabi ni Dude Badiday, kayo mga Pilipino na sa Pilipinas, kumilos na kayo at kung wala kayong pakialam, bahala kayo sa buhay nyo. Exactly may sentiment, palangga. Pero I hope, kikilos na yung mga yan. O si Mao Chitong nandito gali. Iron, ang pag-hire nila ng troll ay ang pag-admit na natalo na sila. Good point. Yes, kasi hindi ka naman mag-hire ng troll, palangga, kung gumagawa ka ng tama. Let your achievements speak for you. Kasi kung may achievements ka, hindi mo na kailangang magbayad ng troll. Makikita yun ng taong bayan. Sabi ni Kampong Chicken, Uniteam. Okay? Inday Sara, let's support the Duterte till the end. Uniteams nga.
Nakita ninyo mga kababayan kung anong ginagawa ng mga walang hiya to. Ako nung narinig ko na nabasa ko na si Inday nga ay nag-resign, na sabi ko, eto na 'yon. This is it. Bakbaka na ito. GMA ito, pattern to ni GMA, no? Yung ginawa nung ERAP time. Oh. Kaya nga ang tanong ko sa mga trolls, well, hindi siguro nila yung mga binabayaran ng gobyerno, hindi nila nararamdaman yung pagtaas ng bilihin kasi kung dati ay wala silang trabaho, kung meron ka ba namang 700,000 na binibigay sa'yo, buwan-buwan, itambaluslos, hindi mo talaga mararamdaman palangga ang kahirapan at pagtaas ng bilihin. Kahit mag 2,000 pesos pa per kilo ng bigas, kung mayroon kang 700,000 a month na natatanggap galing kay tambaluslos, galing ang sa pera ng bayan, hindi ka talaga apektado. Pero kayong sumusweldo ng 610 pesos kada buwan, kada araw. Saan po kayo pupulutin? Ito nga. Ito ang presyo ng pinasinend sa atin. Liempo, 365. Wag na magliempo pa lang, magtahong ka na lang, 90 pesos per kilo. Kasama pa yung shell nito. Kunti na lang matitira. Lagyan mo na lang ng talbos ng sili at, walang papututunguhan yung 610 pesos, mga kababayan. Tayo mo, ang mga gulay, ang mamahal. Cauliflower, 120. Kamatis, 70 pesos. Diba? Imagine mo sa 600 pesos a day. Magkano kilo ng bigas? 60, 65. Sa isang kilo, 4 ang pamilya mo. Ay, 4 ang anak mo. 4 sa pamilya. Household mo 4. Sa 600 pesos. Bibili ka ng bigas, ilang beses ka magsaing? 3. Siguro isa't kalahating bigas, Kalahati, di ba? So isa't kalahati, that's 100. Kung sa 65, 30, 100, sabi mo 120. Magkano na natira? 500. Bigas mo, papanggas mo, papambayad mo sa bahay kung nagrerenta ka. Pupulutin ka talaga sa kangkungan hanggat hindi ka kikilos at mag-speak up na tama na, sobra na ang pagiging bangag ni Marcos Jr. Sino dito na nagsabing gumanda ang buhay nila sa panahon ni Kuting? Sino ang gumanda ang buhay? 120 po ang isang araw na bigas namin. Yeah? Diskarte ang katapat, 600 pesos pangga, Marlica, malas-malasin, lugaw na lang, sabi ni Kim Yu. Yun na nga. Lugaw na lang yan. Pero ang Malacanang, ang fireworks nila, never-ending, non-stop. Parang fairy tale ang buhay nila. Ang alak, overflowing. Ang travel, tuloy-tuloy. Binibit-bit ang mga kabit, mga kamag-anak, lahat na hindi naman kasali sa gobyerno. Wala namang diplomatic role. Ang smuggling, namamayagpag. Ang pulburo, namamayagpag. Every day. Tama na. Kailangan nyo nang wakasan itong ginagawa ni Marcos Jr. Sabi ni Amelia, nakapagpatayo daw ng gym. Sino yan? Yung mukhang Junggoy? See? Yung mga dugyots nila, nagpatayuan ng kung ano-ano mga pinatayo nila. Saan ka makakakita? Sinong unless na lang yung kung vlogger ka na kumikita ka ng milyon-milyon kada buwan. Di ba? Yan, understandable yan. Pero kung yung mukhang Junggoy, na hindi naman kumikita ng ganon, tapos nagpapatayo ng mga ganyan, di ba? Magdaka ka na. Doon na nga lang Doon sa nagpinaaral nila sa London. Hindi pa ba kayo nagising? Nasaan na yon? Saan kukuha ng pang-aral sa London yun si Taning? Hindi naman siya pinanganak na mayaman, nang limos nga ng pera sa inyo. Nagpanggap nga na mamamatay na. In 2017. Nagpanggap na mamamatay na ng limos sa inyo. Ang ngayon, paaral ni Lisa sa London. See that? Ngayon, hindi pa kayo gising. Sabi na inggit ka lang. Paano ka maiinggit? Pera ng taxpayer ang pinang-aaral. But actually, maliit yan Hindi nyo pa alam kung anong mga ginagawa niyan behind the scene. Di ba? Baka yan ay taga-transport ng mga bag-bag na pera ninyo sa offshore account. Dahil yan ay magkakasabwat sila dyan sa pagpapanalo sa loto. Mga trolls sa gumanda ang buhay at fake news.
Exactly, mga palangga. Pero may balik yan. Ano? May audio ba ako? May audio naman ako ah. Oh, siguro mga ano yan, mga trolls. Ano daw? Si Lenny, oh, sabi nito. Oh, sabi dito, dumaan tayo sa pandemic term, digong pero mas gutom ang naranasan natin sa... Oh, tama, sabi ni Ligaya Flores, dumaan tayo sa pandemic sa term digong pero mas gutom ang naranasan natin sa the Junior Administration. Exactly. Ito. Sabi ni Den Scorpion also, the fact that they cannot contest your expose some already signify the start of their own downfall. Correct. Ano na papalit kay Lenny si Sara? Hindi palit nila. Baka hanggang, well, kung may palit pa, baka pagdating ng July 17, di ba na presidente nyo? You'll never know. Hindi nyo alam kung anong takbo ng tadhana, mga palangga. May audio ako, di ba? Oh, may audio tayo, right? Best move. Okay. Best move, Sara, pagbantay mo. O, magbantay yun sila. Ang impact sa iba, ay, totoo to, yan. Ang impact is bababa lalo ang rating ni Bangag, sabi ni Chuchi TV show. Iba negative nga siya dun sa, ano, sa Tacloban. Negative siya doon. Well, babagsak talaga, babagsak. Paano hindi babagsak? Unang-una, ayaw niyang magpa-drug test. At pinagtatakpan nila ang issue sa PIDEA leaks. Bakit mapagtatakpan yan? Sumisingaw. At isa pa, nakita doon sa CCTV na si Lisa at saka si Kumar ay papagurgor si Morales kapag hindi pumayag sa mga bagay-bagay. Which na-expose na yan. Bakit lagi attach yung pangalan ni Lisa? Si Lisa ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Ngayon, kung gusto niyo po na ipagtuloy pa yung pagpapatakbo ni Lisa dahil siya ang presidente ninyo. Dahil si Marcos Jr. ay sinisigaw-sigawan niyan, sinusuntok-suntok nga lang yan. Di ba? At yung si Lisa nang dudura yan. Paglasing. Di ba? Isa yan sa mga expose ko. Nang dudura, nananakal, sabi ni Atty. Glenn Chong. Nanapak doon sa New York. Imagine mo, ganyan ang presidente ninyo. Hindi naman binoto ng bayan, pero siya ang nagde-decide kung saan gagastusin ang pera ninyo. Kung gusto niya magpa-fireworks every night, wala siyang pakialam. Ang mga anak ni Marcos Jr. na nagbabartik din at nagsisingot ng pulburon, dyan sa loob mismo ng Malacanang, ayon sa ating source. Okay? Ano gagawin nyo? Akala nila, kanila yung Malacanang. At ayaw na nilang umalis. At gusto nilang ituloy ang charter change na yan para po sila ay manirahan na tuluyan ng forever katulad ng ginawa ni Senior. Hindi nyo pa rin nakikita? Sabi ko nga, whether you're dilawan, pinklawan, o ano kulay mo, kung papayag kayo muli na mang-uulit yung 20 years nila, then again, hindi kayo natuto sa history. Kayo ang nag-lecture sa amin na mga Marcos supporter noon, noong 2016 to 2022. Tapos ngayon, kayo naman ang yumayakap sa kanilang kabangagan. Di ba? Well, never again. Hindi na muli maluloko ang taong bayan dahil mulat na no more Marcos, no more Romualdez, no more Bangag, no more lalo na yung mga Araneta. Sila ang nagpapatakbo ng gobyerno. Sila ang kasabwat. Ulit-ulitin ko, kidnapping, smuggling, polboronic, name it. Sila ang nagpapahirap ng inyong buhay sa inyong mga anak na walang pambili ng gatas, pambili ng vitamins, pangbayad sa ospital dahil itong 90 billion sa PhilHealth, di ba? Na dinownload papunta sa Office of the President. Yung 800 billion na unprogrammed funds. Ang dami-daming pera ng Pilipinas, mga palangga. Pero magkano utang ngayon ng Pilipinas? Dahil yung mga pera ninyo ay sinushoot nila sa kanilang mga offshore accounts. They don't care about you. Wala pong pakialam si Marcos Jr. sa inyo. Dahil kung merong pakialam si Bangag sa inyo, hindi ganyan ngayon ang nangyayari sa 2 years. Di ba? Wala din. Tignan nyo na lang. Yung pananalita ng asawa niyang Bangag, Abartek, na ang mga anak niya ay mababait kasi walang tato.
at very, ang sabi, very British. At siya naman, very New York. Pero yung mga kutis nila, kutis pusali, at ang ugali, masahol pa sa dugyot na kriminal. Imagine mo, alak lang, uhaw na uhaw si Lisa Tanas. At ipinakita sa inyo lahat ng kawalang yan. Nung umpisa pa nga lang nung inauguration, nagdila-dila siya na parang halo, parang ahas talaga. Andun ako nun sa harap. Nagdidila siya sa kanya mga kaklase. Akala ko noon, nagpapakabebebehan lang siya. Pero yung pala ay hudyat na talaga ng pagiging ahas niya. Kaya naman Agosto ng 2022 ay sinimulan ko ng boljakin yung ginayupak na ahas na yan na nagpapahirap sa inyo. At siya ang nag-aayos, ang kanyang M Associates, ayon sa ating source, ang nag-aayos ng mga papeles ng mga Pogo Chinese personnel na galing sa mainland China. At sila rin ang nagpapatakbo ng Pogo sa Pilipinas. Sila lahat. Magsimula sa Bureau of Customs, sila lahat sa BIR. Tina-target ang mga maliliit na negosyante para hanapan ng butas para magbayad ng tax. Pero yung mga nakadikit sa kanilang malalaking negosyante, absuelto sa kanilang tax. Di ba nung panahon ni Duterte, anong sabi niya sino ba yung sinabi ni Pangulong Duterte na tutuliin niya kapag hindi nagbayad ng tax? Ano ba yon? Sino yon? I forgot. Sayarot Custom, sabi ni Mariah Carey. Sino yon? I forgot. Sino negosyo yon? Tutuliin. Si Lusyotan. Lusyotan, right? So like, wala pa yata 24 oras, nagbayad ng tax. Yeah. See that? Pero ngayon kay Marcos, lahat ng mga kaalyado nila, ng mga negosyante, nakadikit sa kanila. Meron ba kayong narinig na hinabol ni Kuting? Ay, hinahabol niya mga maliliit. Yung mga may tindahan, mga sari-sari store, kayo yung hinahabol. Pero yung mga malalaki, yapal. Exactly. Fortune Tobacco. Mighty Corp. Karapot, ang gagaling ng mga palangga, di ba? Takot matuli, kaya nagbayad ng tax. Pero ngayon, nakikita ninyo, ang tinatarget maliliit. Mga tricycle drivers, jeepney drivers, mga nagtitinda sa palengke, mga middle class kung meron man, kayo ang target ng gobyernong ito. Pero sila, yung mga kaibigan nila, ay nakadikit sa kanila para wag sila magbayad ng tamang taxes kasi ibubulsa na lang sa kipay ni Lisa. Pati yung Mighty nagbayad agad, sabi ni DK. Yeah, exactly. Sabi ni Arnulfo, sabi ni Arnulfo, Cayetano galit sa senior at junior ngayon, tahimik sa mga Marcos. Di kagaya ni Roque, ngayon bumabawi si Roque dahil nabudol din. Yan yung sinasabi ko, tandaan ninyo yung mga pangalan na yan, katulad ni Cayetano, na tahimik. Ang ingay-ingay noon, katulad ni Lenny, hindi sila para sa Pilipino, hindi sila para sa laylayan. Kasi ang pakikipaglaban, consistent dapat. And I admire Inday Sara na tumayo, nanindigan right now, na hindi niya na kaya masikmura itong bangag na gobyerno. Gumanda ba buhay niyo? Sige nga, mag-comment kayo. Teka, baka kami nag-text na itong mga palangga natin. Gumanda ba buhay ninyo? Nakayanan niyo bang bumili ng mga masasarap na pagkain, mga kaibigan? Ito pala sinabi ni Pangulong Duterte, parinig natin sa inyo, tutuliin niya. Ito, magaling tong researcher ko. Play natin. Narinig niyo ba ta? Play. Kaya, Lusyotan. 6 billion. 6 billion. Noon pa yan. Walang kolekta-kolekta. Walang bayad-bayad. Kasi matakot na mag-enforce ang dyan, Mayor. Kasi pag ginalaw mo, gastusan ka raw ng destabilization. Ako mas mabuti mag-contribute siya doon. Kasi kung may maniwala pa ng sundalo sa akin, siya unahin ko. Either magbayad ka or tuloyin kita. Tuliin kita uli. Narinig niyo yan? Either magbayad ka o tuliin. Imagine mo, 6 billion ang utang ni Lusyotan. That's a lot of money. Nagbayad dahil takot matuli ni Pangulong Duterte. Kay Kuting Jr., paano niya sisingilin niya mga yan? Dahil ang ibang sa mga anak karamihan ng mga mayayaman ay kaklase niya sa pagsinghot ng pulburon. Kaya kahit kayo galit kay Duterte nung
Dito nga natin makikita na talagang handang-handa nga si Madam Maharlika na makipagdigmaan at isiwalat ang mga kabalbalan na ginagawa nga ni Kuting ng Norte at Lisa Smugs na ito sa bansang Pilipinas. Kaya kung kayo ba ang tatanungin mga kaibigan, kanino kayo kakampi? Kay VP Sara Duterte or kay Kuting ng Norte, Romualdez at Lisa Smugs? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.